8 websites na pwede mong applyan bilang graphic designer ngayong 2026. Baka yung number 8 na makapagpayaman sa'yo. Let's go. So maraming ang nagtatanong about sa topic na to. Mga dalawa siguro. Hindi, joke lang. Marami talaga nagtatanong nito. Kung saan nga daw ba ako nakakuha ng clients or ng work as a graphic designer. So number 1 natin, unahin muna natin ang pinakasikat sa lahat, ang onlinejobs.ph. Ito nga ako madalas makahanap ng mga full-time, part-time, freelance. So paano makapag-apply dito? Paano makapasok? Siyempre, kailangan mo gumawa ng account, mag-upload ng mga IDs at gawin yung mga test nila dyan, yung mga personality test, mga English test para tumaas yung tinatawag nilang ID score ba yun? Basta yun. Ang mga sahod dyan nagre-range from 15k, merong 30k, merong 50k, merong 70k. So iba-iba rin ano. So punta naman tayo sa pros and cons ng onlinejobs.ph. Unahin natin yung pros. Siguro ang pros niya ay yung araw-araw may bagong job listing at marami yung mga nagpo-post ng job hiring dyan sa onlinejobs.ph, no? Ang cons naman niya, maraming low ballers, no? Tapos may limit din pala yung number na pwede mong applyan per day. So pangalawa naman natin ay Indeed.com. So may mga nakawa na rin akong work dito. Ito naman sa Indeed, hindi kagaya ng online jobs na puro online lang, halo dito, no? May work from home, merong on-site, merong hybrid, at meron din mga freelance projects. So dito, pwedeng iisa lang yung cover letter na gamitin mo sa lahat ng a-apply mo. Although hindi siya recommended, pero kung tinatamad ka talaga, pwede mong gamitin yun. Yun yung tinatawag nilang easy apply with Indeed. So one click lang yun, tapos kiklik mo na lang na ikiklik hanggang sa mag-apply. Ang kagandahan pa dito sa Indeed ay once na makapag-create ka na ng account mo ay pwede kang mag-sign up dun sa newsletter nila para araw-araw kang makaka-receive ngayon ng mga bagong job listing, no? Sa pros and cons naman ng Indeed, pros, mas madaling mag-apply gamit yung easy apply with Indeed, pero hindi lahat ng companies meron nun. And then ang cons naman niya ay medyo mas konti yung job listing araw-araw. Susunod naman natin ay LinkedIn. So bali parang ito yung tatlong top 3, no? Tatlong top 3, redundant. So LinkedIn, online jobs, saka Indeed. So itong LinkedIn medyo parang parang Indeed, no? Meron din siya nung easy apply button. Pero again, depende yun sa company kasi merong iba na pag kinlik mo yung apply ay dadaling ka dun sa company website nila o kaya naman may form na pipilapan. Tapos parang sa Indeed din, pwede kang mag-sign up sa newsletter nila para makareceive ka ng bagong job listing araw-araw. Pros ng LinkedIn, maraming job hiring araw-araw at mataas ang mga sahod. Sa cons naman, wala akong masyado may isip sa LinkedIn. Okay, so tapos na tayo dun sa top 3 na ina-applyan ko. Punta naman tayo dun sa mga websites na hindi ko masyadong ina-applyan, pero ina-applyan ko pa rin, no? Paminsan-minsan. Jobstreet. So ito yung OG talaga pagdating sa mga applyan. Dati puro on-site lang yung mga hiring nila dito. Pero ngayon, meron na rin mga work from home jobs, meron na rin mga part-time at mga freelance. So parang LinkedIn at Indeed lang din ang style nito. Sign up ka, create ka ng account, then sign up ka sa newsletter, tapos yun, araw-araw kang mag-apply, no? Pros and cons naman ng Jobstreet. Pros niya, madali mag-apply, and then cons naman ay medyo konti lang yung mga pumapasok na job listing araw-araw. Sunod naman natin, Facebook. So sa Facebook, marami ding hiring dyan, guys. Search nyo lang yung graphic designer job hiring. So isang FB group yan, marami ding hiring dyan araw-araw, and then pwede nyo rin i-search mismo yung graphic designer job hiring, tapos marami rin mga lalabas na mga search results. Halimbawa, type nyo lang graphic designer, job, work from home, easy work, million pesos a month, salary. Pros and cons pag nag-a-apply sa FB, ano nga ba? Pros siguro, pwede ka manood ng mga videos ni Malupiton habang nag-a-apply. Hindi, joke lang. Same lang din siguro doon sa mga Indeed, yun, marami kang pwedeng applyan. At isa pa is pwede mong ma-message directly yung nag-post nung job hiring. Kaso, minsan isi-sinzone ka lang, aray ka. Sa cons naman, maraming lowballers at marami ring mga scammers. So next naman natin ay Behance. So sa Behance nga, hindi lang ito uploadan ng iyong portfolio or yung mga design. Meron din dyan mga jobs. So click mo lang yung jobs. So malalaki din ang mga sahod dyan sa Behance. Kaso nga lang parang masyado mataas yung qualifications. Tapos wala masyadong nagre-reply o baka mahina lang yung portfolio ko.
Pros ng Behance, malalaki ang sahod. Cons naman, hindi nagre-reply yung mga malalaking sahod. So, ito na yung number 8 natin, ang Upwork. So, ito na yung pwedeng magpayaman sa'yo. Ayan, Upwork. Kasi nga, napakataas yung mga ibang per hour rate dito, no? So, dito naman sa Upwork, karamihan, mga gigs lang din. Pero meron ding mga full-time work, no? So, dati nakakuha pa ako ng clients dito. Pero ngayon, medyo bihira na ako mag-apply kasi medyo mahirap na rin makakuha. At kailangan kasi dito, alam mo talaga yung yung galawan dyan, eh. Saka mahirap na rin dahil may bayad na nga yung Connect. So, yung Connect, yun yung ginagamit mo para makapag-apply ka ng trabaho, no? Iba-iba yun. Minsan, meron kailangan na para makapag-apply ka, 10 connects, parang ganun, no? So, ilan lang yung mga apply mo talaga. So, dati kasi nung panahon ko, yung Upwork, may libre kang 60 connects sa isang buwan, pero ngayon ata parang wala na, no? So, may bayad na talaga kada connect. So, parang, hindi ko alam kung magkano, basta parang mga $0.5 yata per connect. Ang pros ng Upwork, maraming mga matataas na rate. Merong maabot ng $30 to $50 per hour, pero hindi lahat ganun. So, sa cons naman ng Upwork, medyo marami yan, no? Unang-una, yun nga, yung may bayad yung connect, tapos malaki pa yung kaltas sa per hour rate mo. So, halimbawa kasi dyan, minsan, ang rate mo, sabihin na natin $25 per hour, ang ikakaltas nila dyan ay $7 per hour. So, magiging $18 per hour na lang yung makukuha mo. Lupit, di ba? Parang Shopee ang ang style ng kaltas. Tapos, ang isa pang matindi dyan, may time tracker. Kaya hindi ka makakapanood ng malupitan reels habang nagwo-work ka. Aray ko! So, marami mang disadvantage yung Upwork. Kaya ako nasabi na pwedeng yan yung magpayaman sa'yo ay dahil pagka tinaga mo talaga na nag-apply ka na nag-apply dyan at nakaswerte kang nakakuha ng client na halimbawa $30 per hour, no? Tapos binibigyan ka ng 30 to 40 hours a week. Aba, edi yan laki ng sahod mo nun, di ba? Yun nga lang, malaki din yung kaltas. So, ayun lang naman yung mga madalas kong applyan dati, ngayon, at magpakailanman. So, final tips na lang din. Kung gusto mo talaga makakuha ng work as a graphic designer, unang-una, lagi ko sinasabi to sa inyo, pagandahin mo muna yung portfolio mo ng husto, no? Pwede mo ipacheck sa iba yung gawa mo. Tingnan mo kung saktuan lang ba, kung pangit ba, kung mind-blowing ba yung portfolio mo. Hindi na kasi pwede ngayon yung saktuan lang yung portfolio, eh. Kailangan talaga top level, no? Super sign level ang ating mga portfolio. Dahil nga, kalaban na natin ang AI. Isa pa yun. Then, syempre, kung entry level ka pa lang at wala ka pa masyadong experience at nakaswerte kang may tumanggap sa'yo na company, kahit medyo mababa yung sahod, tanggapin mo na muna, no? Para mas magkaroon ka ng experience na makapag-apply ka sa ibang mas mataas na sahod na company. So, lang naman, kung meron pa kayong alam na mga ibang websites na pwedeng applyan, share nyo naman sa amin para makapag-apply din kami, no? Tapos, yun, laban-laban tayo dyan. Kung ayaw nyo share, diwan. Napakadamot mo naman ya, sa totosin lang. At kung nagustuhan mo ang video na to, pero mo na ako 500, pabalik ko rin sa autopsy. Sige na, thank you for watching and follow for more graphic design videos. Bye-bye.